Fish on guys, fish on. Fish on. Samahan nyo na naman ako mga buddy sa isang fishing adventure dito lang sa spot natin kasi malapit lang. Masama yung panahon pero panahon ka lang na masama. Angler ako, nasabid. So ayan mga buddy, samahan nyo ako sa panibagong fishing adventure. Makakahuli na kaya si buddy? Let's go! At ayan mga buddy, wag na natin patumpik-tumpik pa. Mag-cast na tayo. Yan, dito tayo pumisto sa isang spot natin kung saan tayo nakakahuli ng barakuda na maliliit. Talakitok. Dito rin nakahuli yung kasamahan natin na si Kawang Nongpi ng isang triple tail wrasse or kung tawagin dito sa amin ay ipuson or ipus-ipus in Tagalog. Pero natatagalan na tayo dito sa pagpipishing pero wala pa rin tayong napapakagat. Andyan pa naman yung pawikan. Yan na naman ay isang indikasyon na wala na namang kakagat kung andyan sila sa pinagpipishingan natin. Kaya napag-isip-isip ko na lumipat na naman sa ibang pwesto doon sa favorite spot natin kung saan tayo nakakahuli ng malalaking isda. At yun nga, lumipat na tayo doon sa ating favorite spot kung saan tayo nakahuli ng barakuda at malaking trevally. Palutid na ito mga buddy pero ang lalaki pa rin ng alon at ang lakas ng ulan. Pakalakas din ng hangin dito mga buddy kaya yung lure natin ay hindi natin maikas ng malayo kaya kailangan natin gumamit ng medyo mabigat-bigat. Sa pagkakataon na ito gumamit nga tayo ng 10 grams na pain natin yung galing kay Paway. Pinili natin yung kulay pink kasi mas madaling makita kasi yung dagat nga dahil sa lakas ng ulan ay medyo malabo. Mahirap makita yung lure na kagaya ng bulinaw kung yun yung gagamitin natin. Kaya mga buddy, kung gagamit kayo ng lure ay kailangan yung matingkad yung kulay tuwing malabo yung dagat. At sa gayon ay madaling makita ito ng predator or mga isda dyan sa pinipistuhan nyo. At ayan nga mga buddy, sa pagkakataon na ito ay meron nang nag-strike. Napakalakas, siguradong mas malaki-laki ito na isda. Sa gilid na ito ng batuhan mga buddy, nag-strike yung isdang ito. Sana may land natin. Malaki-laki ito, napakalakas, sumatak. Ayan, panay adjust ko ng drag para hindi makalayo or sumiksik sa bato kasi yan yung mahirap kung sumiksik ito. Malaking tsansa na magagasgas yung leader line natin at mapuputol at makakatakas of course yung isda na to kung isiksik niya sa bato. Kaya pinipilit natin na hindi makatakbo dun sa ilalim ng mga bato na tinutungtungan natin. At ayan, sunod-sunod pa rin yung hatak ng isdang to. Napakalakas talaga, hindi pa siya nanghihina. Kailangan pa talaga natin pagurin bago natin mailand dyan kasi napakalaki talaga at napakalakas nito. Kailangan talaga ng magandang diskarte dito para mailand natin ng isang isda. Hindi natin dapat persahin kasi pwedeng maputol or maunat yung mga hook natin. At sa pagkakataon na ito, nangyari na yung hindi natin inaasahan. Bumigay na yung isang hook, ayun. At sumunod na yung pangalawa. Yun, nakatakas na yung isda dito. Sayang mga buddy, malaki-laki yun. Ayan, dali-dali nating pinalitan yung lure natin ng mas matibay-tibay yung nakakabit na mga hook. Sana mapakagat pa rin natin yung umagat sa atin. Kanina baka rin may kasamang ibang isda ito na andyan pa rin sa spot natin. Kaya chinik rin natin yung leader line natin pero napansin natin na may kunting gasgas. Pero pagpapatuloy pa rin natin kasi mas matagal yung magpalit ng leader line. At nabigla tayo nang i-check natin yung hook niya. Yun nga, naunat talaga. Yung nasa harapan at nasa hulihang hook naunat kaya nakatakas yung isda natin. Ayan mga buddy, yung hook na bumigay kanina nang mapakagat yung malaking isda. Hindi natin alam kung anong isda yun pero possible yung tinatawag nating mga gat or mangrove snapper kasi sumiksik siya sa batok, pumasok, ipinasok niya yung lure natin. Possible yun yung mga snapper kasi pupunta yan sa batok, butas para magtago kung nag-i-strike sila. Sayang. Yan, we did our best but the best wasn't good enough. Parang kanta lang, bawi na lang tayo sa susunod mga buddy. Ayan, kailangan i-upgrade natin, palitan natin ng BKK na hook mas makapal-kapal at siguradong mas matibay yun. So ayan, bawi na lang tayo sa susunod. Tight lines.